kasama natin sa linyang telepono si Dr. Verdades Linga, ang head po ng QC Health Office. Dr. Linga, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Apo, dito nga po sa nangyaring inspeksyon, so paano po ang gagawin ng Quezon City Government dito po sa naturang punerarya? Unang-una, itong naturang punerarya na po ito, na-issue na po kasi ito ng closure order. So, kinakailangang magsara na siya talaga. Pero, dahil sa may nag-complain at isa nga yan sa na-interview ninyo, pinuntahan po namin, sinurveillance po uli namin. So, we found out na talagang tumatanggap pa rin po sila ng mga patay para po i-embalm nila, i-stock po nila dyan sa morgue at sa punerarya nila. So, ang ginagawa ngayon ng Quezon City Government, kinakailangan, unang-una, matanggal yung mga patay na yan at mapalibing natin. At ang pangalawa, yung ang ginawa natin kanina, dinisinfect na rin natin. At siyempre, yung spiritual na part naman ay pinabindisyon na rin natin sa pare. Kasi tomorrow, kinakailangan mailibing na yan sa Bagbag Cemetery. Apo, meron hubang kaparusahan na maaaring kaharapin yung may-ari nito dahil kumbaga, pangalawang beses na nga po itong pinapasaran nyo, ito pa yung nangyari. So, ano po yung nakikita nyo rito, ma'am? Ang kaparusahan niya, kinakailangan tigil niya na yung kanyang pagninegosyo at kung susundin po talaga natin, pwede po siya talagang sampahan ng kaso ng Quezon City Government dahil po sa paglabag na binigay sa kanya ng order, yung closure order niya, na hindi niya po tinupad, pinatupad. So, yun po ang kanyang haharapin sa kanyang pagninegosyo. So, kinakailangan tumigil na po siya sa pagninegosyo ng punerarya. Unang-una, residential area po yan. Hindi po dapat may punerarya dyan sa lugar na yan. Yan po ang unang-unang violation niya. Wala po siyang special use permit. At hindi po siya na-issue ng sanitary permit. At wala po siyang paraan para itapon lahat ng mga hazardous waste niya po. Ito po ay isang paglabag sa kalikasan kasi po ang dumidiretso o tumutuloy po sa body of water. Lahat po ng dumi na nakukuha sa kanyang punerarya na nagpo-pollute po ng water. Opo. Sa ngayon ho ba ay may background na yung Quezon City Government kung sino-sino po yung mga bangkay na nakaimbak po dito? Isa pa yan, walang mga name tag ang kanyang mga bangkay, walang pagkakakilanlan at yung may-ari, hindi po siya nagpapakita in spite of the invitation for a notice of hearing. Kasi gusto ko pong makita kung nasan po yung any document or death certificate na magpapatunay sa pagkakakilanlan nitong mga bangkay na ito. Napaka-importante pong dokumento ng death certificate. Unang-una, ano po ba ang mga kinamatay nitong mga bangkay na ito? At kung titingnan po natin yung mga bangkay ay halo-halo po. May bata, mayroong mukhang matanda, may mga puro bungo, may mga laman loob. So yan po ang inimbak niya sa kanyang morgue at dun po sa vicinity ng kanyang morgue. Opo. At bilang panghuli ho, ano hong mensahe nyo dito sa may-ari ng Henry's na hanggang ngayon ay di pa rin nakikipag-ugnayan sa inyo? Unang-una, dapat harapin niya yung problema niya, magpakita siya. Kinakailangan itong problema na to ay huwag niyang ipasa sa city government. Kasi siya ang kumukuha lahat ng mga bangkay na yan at siya ang nagdadala ng problema. At buti na lamang at meron tayong mapagmatsyag na mga netizens na may pakundangan sa kanyang sariling kalusugan, no? Iniintindi yung kalusugan, lalong-lalo na yung kalusugan ng komunidad. So, dito sa may-ari na to, nananawagan ako na magpakita naman sana kasi almost from 9 a.m. hanggang 3 p.m. hindi siya sumisipot doon sa kanyang punerarya, nagtatago siya. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatago. Na wala naman siyang dapat na katakutan dahil kinakailangan harapin niya itong mga problema na to. So dahil ayaw niyang harapin, may tungkulin din ang lokal na pamahalaan unang-una na talagang dapat nang tanggalin niya mga patay na yan at ipalibing na talaga. So maraming punerarya na pumupunta upang i-claim yung mga unclaimed bodies. Bakit ngayon lang sila pumupunta? At wala naman po silang mapakitang death certificate na kanila yung mga bangkay na nandoon. So
napakalaking paglabag ng kanyang ginagawa itong may-ari ng punerarya na ito. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Dr. Verda Deslinga, ang head po ng QC Health Office. Maraming salamat, ma'am. Salamat din po.